Hi guys! Welcome back to my channel. So in today's video, ipapakita ko sa inyo yung hostel na tinuluyan ko dito sa Shanghai. No? So, brief background. Okay, by the way, yung accommodation ko dito sa Shanghai, hostel lang siya. So meaning, meron lang common area, tapos may rooms, and then may parang kanya-kanya kaming bed. No? So, first, yung location nito is dito sa East Nanjing, no? So it's very convenient sa lahat, no? And center din siya, malapit siya dun sa Daban, walking distance lang siya, and dun sa Nanjing pedestrian something, no? So yun, tsaka maganda rin yung location kasi maraming mga nagbebenta ng maraming mga restaurant na mura lang, no? Like makakabili ka ng mga 150 to 200 pesos, no? Or lesser pa nga, pwede ka makabili ng mga 140 in peso na, ha? And then may mga fruits din na nagbebenta na mura, like parang makakabili ka ng 8 times 8, no? Mga 64, ganyan, 64 pesos, no? Tapos malaking ano na yun, no? Pakwan, parang ganun, no? So very maganda tong area dito sa East Nanjing. Okay, so first, yung name ng hotel is the High Cozy Hotel. So recommended ko siya lalo sa mga budget friendly, no, na mga traveler. So High Cozy Youth Hostel, no? I booked it in Agoda. So nabook ko siya for 9 days and 8 nights. Ang cost niya is 9,400. So it's around 1,000 per day, no? What else? Sige. Dito sa hostel wala ako masyadong na-meet na Pilipino, isa lang, no? So shout out kay ST. Yan. And then the rest ng mga foreigners, no, Europeans, mga Koreans, ganyan, no? Kung ano ng lahi, no? So ang naka-roommate ko dito, yung first roommate ko, taga-Thai siya, tapos umalis siya, and then ang pumalit is Malaysian, no? So okay naman sila, no? Okay naman. And by the way, I think itong room is hindi siya ganoon ka waterproof, hindi siya ganoon ka soundproof, no? Kaya pwede ka manghingi nito sa lobby, no? So yung nilalagay siya dito sa tenga, ayan. So it help talaga, no? Nakakatulong talaga siya. So pag nilagay mo siya dyan, yun, kahit kumaluskos yung kasama mo dito, hindi mo na siya ganun maririnig. Alright, sige, so let's start the tour, no? Dito muna sa room. Ayan, so yan yung hallway, and then yan, so room 22 tayo, pag ganyan there. So sasara mo siya, and then ilalagay mo tong room card mo dyan para mag-open ng electricity. And then pag ano mo dito, actually maliit lang talaga siya, no? Pero makakagalaw ka naman, no? So pag ganyan mo dito, nandiyan na yung CR. Mamaya natin ito yung CR kasi maayos naman yung CR nila. So dito, pwede ka maglagay ng luggage. Ito yung luggage ko, and ito yung sa kasama ko. Tapos dito siya nagsasampay ng damit niya. Tapos ako dito, yan. Tapos meron din maliit na mirror, no? Pero actually itong luggage ko nandun yan sa labas, doon ko siya nilalagay. And then sige, let's start with the comfort room. Okay, so pagbukas mo, papasok tayo there. Medyo compact lang din talaga siya, no? So may mirror, may sabitan, may blower, may sink. Yan, so may trash bin doon, and then oops, may tissue. And then eto automatic yung ano nila, no? Automatic yung CR nila, no? And ayan, yan yung control. Tapos may tissue. So may bidet yan, automatic. Okay? And guys, by the way, dito sa Shanghai na napansin ko, modern naman. Modern, no? Kasi di ba parang nakakarinig ako na yung mga toilets sa China is yung mga nakaswat ka. No? Pero mostly dito sa Shanghai, in fairness naman, even sa transportation, sa mga public establishments and sa mga mall, ganyan, and even sa mga train stations, no, yung toilet nila yung nakaupo ka, no? Parang bihira ako nakakita lang ng nakasquat ka, no? Maybe kasi Shanghai, no, parang talagang international city siya, no? Talagang puntahan siya, kaya nag-adapt sila na kailangan yung nakasit. Okay, anyway, tapos yan, meron kang liguan dyan, so may heater, and then libre na yan, shampoo, conditioner, and shower, no? So yan, no? So malinis siya, guys, no? And then araw-araw naman siya nililinis nila ate, yan. So labas tayo ulit, di ba guys, ganyan lang kaliit, no? And then
may, sorry medyo marumi na kasi nakasapatos na ako. So, ito yung tsinelas nung kasama ko. Ito yung sa akin. Tapos, baka may naiwan ako. Okay, wala naman. Tapos, dito, ni-request ko talaga to, doon pa lang sa Agoda, na gusto ko dito ako sa baba, para hindi ako umaakyat-akyat na. Okay, so, yan. Akyat siya dyan. No? Pero sige, let's tour. So, dito, kasi medyo inayos ko na yung mga gamit ko, no? Medyo, pa-check out na rin kasi ako. Ayan. So, pwede ka malagay dito ng mga gamit. Dito din mga gamit, no? Sorry guys, madumi ha, kasi nga pa-check out na ako. Ayan. Tapos, yan, ganyan lang siya kaliit. Tapos, meron lang din doon. Teka, baka may naiwan ako. Ganyan, no? Tapos, dito, pwede ka pang maglagay ng kung ano-ano. Ganyan. Oops. Ayan, no? Something. Yan, pwede ka pang maglagay ng mga ganyan. And, may coins pa ako. Sayang. Sayang pa to. 4 yuan. 4 times 4, 16 pesos pa to. Okay, gagustusin natin to. Yan, ganyan siya. No, and yan, no. Tapos marami rin siyang mga saksakan. Ayun. So hindi ko ginamit to, guys. No, kasi yung mga saksakan naman nila dito is parang same lang sa Pilipinas. So hindi ko nagamit tong adapter ko. Okay. What else? So yun lang yung room. So very convenient, very basic. Kung ano lang yung need mo, yun lang talaga makikita mo. And then let's go to the common area. So, I need to get this. Ayan. Alright guys, so ito ang hallway nila. Ayan, so bawat room guys, no, 2 tao yung pwedeng magkasya. Ayan, so madami hanggang sa likod may rooms pa yan. And then, so ito yung common area natin. So, ayan, may mga pwede kang magpa-skill. And then, dito banda, sa reception. Ayan, so dito, pwede kang maging na maleta, and then they also have vending machine. So, pwede kang bumili dyan. And then, pasok tayo. Alright, so yan. Okay, so dito, meron sila pwede kang mag-refill ng tubig, maghugas ng plato, no, makihiram ng baso, ganyan. Meron din silang coffee maker and ref, no, pwede kang mag-ref dyan. And ito yung kanilang common area. Ayan, so pwede kang makipagtsikahan dyan, pwede kang mag-work, pwede kang kumain, kung ano gusto mong gawin dyan, no? Basta dapat tahimik ka lang. And dito rin, meron din yan. Ayan, so may nagmamaleta pa. And then dito, so common area rin ito, pwede kang tumambay, umupo, magpahangin, no? So tuwing gabi, pwede rin mag-smoke dyan. Yung smoking area nila. Ayan, so dyan ko nakita si lunar eclipse. And then, dito, ayan, so punta tayo dito. Ayan, so may pag-games din sila dyan. So dito guys, nandito ka ng laundry area na napakamura. No, ang mura ng laundry area nila dyan. Ayan, okay. So, alright guys, so yun lang. Yun lang yung tour natin dito sa hostel natin. So, I hope nakatulong and pwede nyo rin siyang makonsider. Actually, maraming hostel dyan sa Agoda. No, tingin na lang kayo ng perfect sa inyo. Pero ito, so far, itong hostel ko, naman siya, nakuha niya naman yung gusto kong mangyari. No, naging nasatisfied naman ako and malinis siya. No, number 1 sa akin, malinis. No, kahit maliit lang, no, basta malinis. Okay? Tsaka organized. Okay? Ayun, tsaka mabait yung mga tao. Mabait yung mga receptionist, ngayon palangiti sila. Yun nga yung sabi ko, parang ang in-expect ko kasi nga, 'di ba? Kagaya siya dun sa HK na medyo hindi ko talaga bet yung mga tao kasi medyo masungit sila. So, in-expect ko na what if lalo na sa mainland China, no? But based on my experience, hindi guys. No? As in, never ako naka-experience na bastos sila, ganyan. No talaga. As in. Tapos, may mga nag-chat kasi ako mga friend din na kung safe ba, hindi ba nakakatakot sa China. Guys, hindi. Lalo dito I'm talking about Shanghai. I don't know sa other part of China. But here, super okay talaga siya. No, paano ko siya sa halin tulad? More of Taiwan, no? Ganun yung mga tao, no? Hindi ganun ka-warm, pero hindi naman sila din, no? Hindi naman din sila pag nagtanong ka, parang responsive naman sila, no? Hindi sila nag-English, yes, pero hindi yung parang bigla ka na lang i-snub, no? Kasi sa ibang country, like sa HK nga, ganun kasi yung mga tao doon, no? But dito hindi, no? So, I suggest na
pumunta kayo dito sa Shanghai din, no? So, kung babalikan ko yung Shanghai, wala, parang room tour lang 'to, ba't gano'n? Babalikan ko, yes, kasi marami pa akong, hindi pa napuntahan dito, 'no? Kasi nga sinet ko yung mind ko na ano, akala ko ano yung mga tao, pero hindi pala. Kaya hindi ako masyadong nakagawa ng itinerary. And then, yun, 'no? Again, balik tayo dito sa hostel. If hindi ka naman maarte, 'no, puwedeng-puwede sa'yo 'to, 'no? Kasi ako din kasi kapag travel ako ng solo, mas gusto ko yung hostel. Number one, siyempre mura, 'no? Kasi may kahati ka sa cost, 'di ba? Kasi kapag, 'pag solo travel ka ta's one hotel ka lang or one room, 'no, solo mo yung lahat ng cost, 'no? So, hostel. Pangalawa din kasi matatakotin din kasi talaga ako, 'no? So, ayoko yung kapag nag-travel ako solo tapos sa akin yung buong room, 'no, tapos natatakot lang ako, matatakotin kasi ako. Matatakotin ako sa multo, parang gano'n. Pero hindi ako matatakotin sa tao. And then, number 3, wow, daming number. Yun, ano naman 'to, malinis naman. Very importante sa akin, malinis naman. Okay, so ang review ko dito, malinis naman siya. Okay, mabait yung mga tao, mga receptionist, 'no, and ang pinakamaganda rin kasi sa hostel is, may opportunity to meet other people, 'di ba, to expand your network, 'no. Like for example nga, yung first roommate ko dito taga-Thai siya, medyo taga-Thailand siya, medyo tahimik lang siya, so hindi kami gano'n nagka-connect. And then yung second, taga-Malaysia siya, business, parang meron siyang furniture shop, 'no, tapos pumunta siya dito sa China daw para umattend ng fair at mag-check ng mga furnitures na pwede niyang paggayahan, 'no. Tapos yun, nagka-connect kami sa Instagram, and then yun nga, 'no, si ST, yung Pinoy friend natin, 'no. Hi ST, ayan. And then yung isa pa, we met also Korean, ano pinakang pangalan nun, tsaka yung isa taga Belgium, and then yung isa din taga France, 'no. So yun, tapos you get to be connected and learn their culture. Okay? Ano pa ba? So yun lang guys. If you have further questions, no, about China or about kung saan maganda kumain, feel free to comment down your question, no, sasagutin natin siya. Okay, so yun lang guys. Maraming salamat, and hope to see you soon sa next video natin. Bye bye.